Sa sobrang dami nga ng mga anime na pwedeng i-recommend sa mga bago na gusto manood nito, ay hindi ko kayang iisa-isain lahat. Kaya kung gusto mo pang malaman ang iba pang mga anime na recommendations para sa'yo, ay tapusin mo ang video na to. Kaya humanap ka na ng pwesto at ituloy na natin. Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba ay isa sa pinakasikat na manga at anime sa mga nakalipas na taon. Ang original na manga ay na-serialize sa Weekly Shonen Jump mula 2016 at natapos ito noong 2020. Noong 2019, ang unang season ng anime adaptations at ipinalabas na may 26 na episodes. At ang sumunod na Demon Slayer ay ang Mugen Train ay lumabas sa screen noong October 2020. May ikalawang season ng serye ng anime na may subhead na Entertainment District Arc ay pinalabas sa katapusan ng 2021 na sinusundan ng ikatlong season sa tagsibol ng 2023. Ang setting ay angkat ng isip na Japan noong unang bahagi ng ika-20 siglo kung saan umiiral ang mga tao at ang mga demonyo sa isang lipunan. Nakasentro ang action-adventure anime sa mga Demon Slayers na kamukha ng samurai, kabilang ang bida na si Tanjiro Kamado. Nilarawan nito ang mga makabagbag damdaming drama ng parehong mga tao at mga demonyo na orihinal na ipinanganak bilang isang tao, pati na rin ang mga kapanapanabik na eksena at sa labanan. Kung usapang recommendations lang naman ay hindi mawawala sa listahan ang anime na No Game No Life, isang magandang panimulang serya ng anime na binubuo ng 12 episodes na na-broadcast noong 2014 na ikinatagorya bilang fantasy at science fiction. Ito ay hinango mula sa original na serya ng light novel na isinulat ni Yu Kamiya na naipublish mula noong 2012. Ang serya ng anime at ang unang pelikulang anime na No Game No Life Zero noong 2017 ay ginawa ng Madhouse. Ang No Game No Life ay nakasentro sa mga magkapatid na henyong gamer na isang 18 years old na batang lalaki na si Sora at ang kanyang 11 years old na kapatid na nagngangalang Shiro. Ang mga stay-at-home gamer ay biglang ipinadala sa ibang mundo at lumalaban sa iba pang mga species sa pamamagitan ng iba't ibang kakaibang laro na may pinakamataas na kasanayan sa paglalaro bilang kinatawan ng mga tao. Ang sunod na anime ay ang anime na Kaguya-sama Love is War. Ang romantic comedy ay isa sa mga pinakasikat na uso sa anime hindi lamang sa Japan kundi sa buong mundo. At ang Kaguya-sama Love is War ay perpekto para sa romantikong anime sa mga nagsisimula. May 3 season na naglalaman ng 37 episodes na ipinalabas mula noong 2019 hanggang 2022. Ang sumusunod na bahagi ay Kaguya-sama Love is War The First Kiss That Never Ends ay unang ipinalabas noong katapusan ng 2022. Nilalahad ng Kaguya-sama Love is War ang mapayapa at nakakatawang kwento ng student council ng Shuchin Academy. Ang presidente nitong si Miyuki Shirogane at ang vice-presidente na si Kaguya Shinomiya ay may gusto sa isa't isa ngunit masyadong mapagmataas para sabihin ang kanilang pagmamahalan. Nilalaban nila ang iba't ibang mga laro sa isip na sinusubukan nilang ipagtapat sa isa't isa ang kanilang pag-ibig. Kung panonoorin mo nga ang ilan sa mga nabanggit na anime mula sa part 1 ng video to ay sigurado makaka-discover ka ng mga bagong genre ng anime na maaari mong magustuhan. Kaya kung nagustuhan mo ang video ito at nagkaroon ka ng ideya about sa anime ay mag-follow ka na sa page na to bilang support na rin sa inyong lingkod para ganahan tayo na gumawa ng ganito pang mga content. Pwede ka rin mag-suggest ng mga topic na gusto mong pag-usapan natin na related sa anime. At huwag rin kalimutan mag-subscribe sa channel na to para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Salamat!